Nasa linya natin si Dr. Dennis Coronacion, Political Analyst, Chairperson, Department of Political Science, University of Santo Tomas. Professor, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hi. Yes, good morning po, Sir Joel and Ma'am Weng. Magandang umaga po sa taga-subaybay. Oo, hindi ba kayo nasurpresa doon sa naging resulta po ng senatorial race? At yung mga hindi ho nakikita sa survey, pumasok at nagsulputan. Pwede nyo ba ibahagi sa amin ang inyo pong naging obserbasyon nitong resulta ho ng eleksyon, Professor? Well, kasama po ako doon sa mga nagulat na sa naging resulta ng ating halalan. Kasi tama kayo, hindi yung ilan sa mga pangalan na nakita natin nung sa Magic 12 ng mga nakaraang surveys, hindi sila pumasok sa Magic 12 ngayon sa aktual na botohan. So, naghahanap po kami ng expression hanggang ngayon kung bakit yun ang kinalabasan. And it appears na overall po, yung hinahangad ng administrasyon na makawalo o siyam man lang based on the surveys, hindi ho natupad yun kasi mukhang malilimitahan lang sila sa 5 or 6 na slots. Tapos, pagdating naman sa opposition, ang lumabas, may dalawang klaseng opposition, yung mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte, I think nasa 4 sila na nanalo. Tapos doon naman sa yung tinatawag natin na traditional opposition o yung mga dating Liberal Party, dalawang nakuha nila. Andiyan si former Senator Kiko Pangilinan and former Senator Bam Aquino. So ganyan po magiging composition ng bagong sasali, 12 bagong halal na senador na sasali doon sa makasamahan nilang naghihintay na 12 rin. Okay. Ito po bang biglang-biglang yung nakakasurpresang resulta ng senatorial elections, ngayon lang ba nangyari ito? Yung mga hindi lumalabas sa survey biglang nasa top 5? Dr. Coronacion. Opo, ngayon lang ito nangyari kasi sinusubaybayan rin namin yung mga resulta ng mga surveys side by side with the election results. Ano naman po, precise naman nung mga nakaraang eleksyon. Dito lang talagang napaka laki yung pagkakaiba, no? So, kagaya halimbawa may mga ilang pangalan na parang hindi natin akalain mananalo, pero nandoon mataas pa nga ang ranking sa anong dahilan nun, sa tingin po ninyo? Well, tingin ko po may kanya-kanyang dahilan yan. Depende kung sino yung tinutukoy natin na pangalan. Like, for example, if we're talking about the cases of Bam Aquino and Kiko Pangilinan, tingin ko po sila yung nagsilbing alternative candidates ng mga botante na sawang-sawa na doon sa bangayan ng dalawang political camps, yung administration versus Duterte camp. Actually, ang observation po dyan, Professor, sila nag-benefit doon sa away ng Uniteam. Tama po. Nung yung Uniteam umitim, sila po ang naging lumutang ang kanilang kulay. Sila daw po nag-benefit doon. Do you share the same observation, Professor? Tingin ko, kasi siyempre ilang buwan din tayong binombard ng mga ng mga propaganda, ng mga memes, mga naratibo na nanggagaling sa magkabilang kampo, yung mudslinging kumbaga man. And hindi nagustuhan ng karamihan sa mga botante natin yung ganong klase ng politika. At saka nagsawa na rin sa yung mga miyembro ng dynasty. O kaya mga showbiz celebrities. Somehow, we can say na ito pong election na to, nakita natin na tumaas yung level ng maturity ng mga Filipino voters. Sabi ni Bam Aquino, Weng, ang nagpanalo daw sa kanila ni Kiko Pangilinan, the youth vote. Yes, the Gen Z. The Gen Z and the millennial vote. Tama ho ba yan, Professor? Yeah, well, yes, posible po, kasi base sa COMELEC data for this election, parang kung pagsasamahin niyo yung kinaklasify pa na vote, millennials,
youth, yung millennials at saka yung Gen Z, parang nasa 40 million yung combined total nila. Mhm. So, yung Gen Z nasa 16 million, tapos 20 plus million naman yung mga millennials. Mhm. So, sila yung ang characteristics nila, madalas sila nakababad sa social media, Mhm. and then at the same time, tech savvy, tapos ano pa rin yung idealism nila pagdating sa usaping politika. Napunta sa So, kanila yung woke vote. Youth vote. Kasi nawawala po yan ng mga nakaraang, Yes. ng makaraang eleksyon. Kasi dati parang ano sila parang walang pakialam sa eleksyon. Madali silang mapagod. Ayaw nila nung bangayan ng politika. So, lumalayo sila sa usapin ng eleksyon at politika. Pero ngayon, nagkaroon sila ng papel, Profesor. Tama ho kayo dyan, kasi naalala ko sa yung mga surveys sa aming university, nangunguna yung nangunguna itong si former Senator Bam Aquino and former Senator Kiko Pangilinan. Mhm. And ngayon lang ho tumama yung survey sa universidad namin Mhm. doon sa actual na pagboto, yung resulta ng eleksyon. Okay. Sabi ko, mukhang lumabas sa mga kabataan para bumoto. Yun nga, isa sa mga issue dito yung mga survey. Ewan ko, nadi-discredit ba yung mga survey dito? Alam natin, Weng, merong scientific basis yan eh. Meron silang formulang ginagamit. Nakadalasan talaga namang accurate yung lumalabas sa survey. Pero this time, hindi. Parang hindi nakapa. Parang hindi nakapa yun at na hindi ganun ang naging resulta. Anong nakikita nyo sa mga surveys ngayon? Or pasok ba ito dun sa tinatawag nilang margin of error? Ayun nga, kasi yun Diba? ang kinakatwiran ngayon ng mga tagapagtaguyod po ng mga survey firms. Yung margin of error. At the same time, ang botante, Weng, nagdesisyon on the day of the election. Pwede. Kaya Totoo daw yan. nabago yung resulta talaga ng survey. Ewan ko, Professor, ganun bang sa pantahan ninyo yan? Well, tama ko kayo dyan. Kasi nung naalala ko, nung habang lumalabas yung resulta, yung gabi ng halalan, kasama ko sa sa mga interviews, yung presidente ng isang survey firm, na major survey firm. Ganyan din po yung narinig kong paliwanag niya, na parang last minute, nagbago yung isip ng mga botante. Something na hindi makakapture ng mga surveys. Ang katwiran niya, kasi ang surveys, lang yan snapshot lang yan ng sentimiento ng publiko at a given period of time. So ang katwiran nila, last minute, nagbago yung piniling mga kandidato ng mga botante. Ngayon, another explanation naman po yan, hindi ho natin may tatanggi na nasira. Somehow na-apektuhan, na-damage yung reputation ng mga survey firms. Dahil nga, I think only this time na medyo pumalya yung kanilang lalo na yung mga latest survey results nila. Okay. Pero I think kaya naman lang i-recalibrate yung kanilang survey instrument para makapture nila yung mga ganong nuances. Okay, Professor, ito naman doon tayo punta sa komposisyon ng bagong Senado. Yan, maganda Sa ilalim po ng 19th Congress. Maganda yan. Ang tanong, doon sa bagong mga nanalo, meron tayong mga political families, di ba? Tatlo magkakapatid, lalabas ang kasali sa Senate. Pero ang tanong ko, yung bang magiging bagong Senado ay mahahawakan pa rin ng control or mamamayani ang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado? Kasi napakalaking bagay nun pagdating sa legislative agenda ng I administrasyon. will have to correct you, Weng. Oh. 4 na Apat pamilya. ba? Sorry, hindi may 3. utang ako. Professor, 4. Yes. Yung political alliances, yes. Yung pong political alliances, siguro yung inaasahan ng administrasyon na magiging dominante yung mga kaalyado nito sa Senado. Mukhang malabo po mangyari yun, dahil itong mga bagong papasok, magad sa kanila ay dun sa tinatawag na opposition. Magkaiba man ang nature nila pero opposition pa rin sila. So, although may dalawa doon na nasa alyansa, tinaas din naman ng kabila, di ba? Opo, dadami rin naman sila except that yung inainga, yung 8 o 9 na inaasahan nila na mananalo, hindi nangyari. So, ang bawas sa usapin ng impeachment,
matutupad ba yung halimbawa yung kagustuhan na may impeach ang ating vice presidente. Mukhang kailangan lang yata na boto galing sa Senado 8 o 9. To acquit. Mukhang kayang kunin ngayon yan. Opo. Para ma-acquit yung vice president. Oo, so Ayun pero nga, kung yun legislative issue. agenda ang pag-uusapan, magiging madali pa rin ba kay Pangulong Bongbong Marcos na itulak yung kanyang mga priority agenda sa lehislatura? Well, siguro po kung mga yung mga ordinary bills mga economic reforms, baka humai-push niya yan. Pero kung halimbawa pinag-uusapan natin yung mga major bills, medyo controversial, baka hindi makuha ng Pangulo yung suporta ng kanyang mga kaalyado. Kasi tawag dito, by this time, papasok na yung pagiging lame duck na president. Yun nga, isa pa sa mga obserbasyon midterm election pa lang ito, Yes. no? Pero mahaba pa, 2028. mukhang nalampaso yung administration slate. Ano bang pangitain na nakikita ninyo, Professor? At sinasabi nga pagka daw midterm kadalasan dominated ng administration slate. Dapat to kasi ang pananaw kasi sa midterm elections, lalo na sa ating presidential form of government, ang midterm elections ay referendum doon sa naging performance in the past 3 years. Opo, in the last 3 years. So, mukhang di maganda ang assessment ng mga tao sa performance ng ating Pangulo in the past 3 years. So parang hindi naging magandang performance niya o sadyang malakas lang yung kalaban? I think it's a combination of both po, no? Hindi rin naman naging sobrang ganda yung performance ng ating Pangulo. And then at the same time, napaka-intense nung conflict between his camp at saka yung Duterte camp. Okay, mukhang marami. Sa akin lang, ang pinakamagandang mangyayari dito, Professor Joel, hindi na magdadalawa lang ang oposisyon sa Senado. Yung minority leader at saka yung nag-iisang miyembro. Di ba, Professor? Nadagdagan na sila. Nadagdagan na yung totoong oposisyon sa Senado. Definitely magbabago po yung dynamic. Ayun. Okay. Professor, salamat Sir, sa oras mo. thank you. Mag-ingat ka. Thank you. Alright, salamat din po. Good morning, sir. Dr. Dennis Coronacion, Political Analyst, Chairperson, Department of Political Science, University of Santo Tomas.